Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong tungkol kay Joel Villanueva. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, sa nakikita ko, parang nangangamba na po itong si Cayetano. Nangangamba na itong si Amy Marcos, nangangamba na itong si Bongo at iba pang mga kaalyado nito ni Sara Duterte diyan po sa Senado. Bakit? Syempre, nawala na nga si Jinggoy, 'di ba? Alam naman natin na malaking kawalan para sa kanila yung pagkawala po ni Jinggoy dahil kasama nila ito sa mga kabulastugan nila. Kasama nila ito sa mga ginagawa nilang panggugulo o pagtatanggol sa isang kawatan na vice presidente. Ngayon, marami pong mga DDS ang nalulungkot dahil nga sa mga nagiging pahayag po nitong ni Joel Villanueva. Pero bago yan, kung maalala ninyo, may sinabi po yung ama nito pong ni Joel Villanueva habang siya ay nagpipreach sa kanilang organization o sa kanilang mismong pinamumunuang reliyon. Kung ano yon, eto't panoorin po natin mga kababayan. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa corruption. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka, hindi kung anong gusto ng tao sa politika, sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, at iyon ang dapat manaig. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, kung di ako nagkakamali dahil po sa message na yon ng ama nitong ni Joel Villanueva na si Brother Eddie Villanueva na isa ngayong kumakatawan sa Sibak Party List. Sa totoo lang, kung unawain po natin yon, kaya po naging mensahe yon o kaya po naging ganun ang naging mensahe nito ni Brother Eddie Villanueva sa kanyang anak. Dahil siguro malamang natauhan na rin itong si Brother Eddie Villanueva na yung kanyang sinusuportahan, yung kanyang sinusuportahan na grupo ay talagang sagad na sa buto yung ginagawa pong kabulastugan. So ngayon, malamang matindi ang kahaharapin nitong pagsubok ni Joel Villanueva dahil alam naman natin na kung sino man yung mga senador na hindi nila kaanib o kasama ay bigla na lamang maisasama sa listahan nitong 18 marites, no? Hindi na po natin tatawaging Marines dahil mismo ang pamunuan na po ng AFP ang nagsabi na hindi pwedeng tawagin itong mga to dahil unang-una mga walang karangalan itong mga to dahil na-discharge nga. So ibig sabihin pala pag na-discharge ka, ibig sabihin wala kang magandang performance o wala kang magandang naiambag sa hanay ng Philippine Marine. Ngayon, kung sakali man na ito si Villanueva ay lumipat talaga, sigurado po ako mga minamahal ko mga kababayan, gagawa pa rin ang paraan itong si Cayetano o itong lalong-lalo na itong si Marcoleta na humahanap talaga ng paraan para ma-divert yung usapin patungkol sa katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo naman nito mga nakarang araw lang, parang may nabasa ko na ngayon June 16 ngayon yata, kung di ako nagkakamali, maghihiring daw itong si Cayetano pati si Marcoleta sa labas ng Senado. So kung makikita ninyo, tila wala na po sa tamang pag-iisip itong mga ito. Parang ang gusto lang talaga nilang gawin, gumawa ng isang eksena, gumawa ng isang chismis para malay yun, o baka nagbabakasakali sila na may maniwala sa kanila o sa kanilang mga ginagawa. Pero para sa akin itong kanilang ginagawa parang
kumbaga sa ano parang kapit sa patalim na lang tong mga to. Kumbaga parang ito na lang yung last ano nila na magagawa nila para lamang lituhin yung taong bayan. Pero sa nakikita ko, kahit ano pang gawin nito ni Marcoleta, kahit pang ano gawin ito ni Cayetano, gumawa pa sila ng ilang mga eksena, gumawa ng mga chismis, o mag-imbento ng mga kung ano-ano, o kumuha man ng iba pang mga gusto nilang kilalaning mga bayani, hindi pa rin mananalo yan. Dahil unang-una, kung titignan po ninyo, mismong si Kerubin na po etong Marines na ito, mismong siya na po nagsabi na kung yung mga Marines na yan ay nagagamit lamang ng isang politiko o nagagamit lamang ng mga taong mayroong personal na interes. So, asahan na natin. So, dapat na nating isipin na kung ano man, kung sino man, kung ano pa man ang madadagdag o lalabas ng mga tao na maisasama ni Baligod o nito ni Marcoleta, isipin na lang ho natin na yan ay mga nagagamit o nabayaran. So, para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, dapat mag-isip na si Cayetano. O kaya, umano na si Cayetano, tumino na siya. Kasi kahit anong gawin pa nga niya O, tingnan nyo, habang tumatagal, di ba? Imbis na padami sila ng padami, paunti sila ng paunti. O, itong mga darating pa na mga panahon, baka mamaya, pati ito si Bongo, wala na rin. Kasi balita ko, lalabasan na rin ito ng warrant. O, wala nang matitira na lang dyan. Ito si Marcoleta, balita ko nga din, bababaan na rin ng plunder. O, wala na. O, sino pang matitira? Si Bongo na, si ano na lang. Si Dalawang Bilyar. O, magkapatid. O, plus itong sino pa ba? Si Robin Tanga. O, isa pa yan. Gumagawa ng kung ano-anong mga nagiging protector pa ng 18 Marites. O, so, posibleng, itong katangahan din ni Robin Padilla, magbubunga din to ng sabihin na lang natin ng hindi maganda dito po kay Robin Padilla dahil sa ginawa po ni Robin Padilla na pagtulong kay Bato de la Rosa para makatakas ito, malamang ikakasuhan po ito mga minamahal ko mga kababayan ng ICC. So, yung mga galawan nitong mga to, puro sablay, puro may mga kapalpakan, puro may mga bagay na kung saan ay kapapahamak nila. O, kaya nga sabi ko, itong mga to dahil wala sa katinuan, walang tamang pag-iisip, walang tamang desisyon, talagang malalagay kayo, masasaglak kayo sa hindi maganda. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, magpasalamat po tayo sapagkat may mga senador po tayo na ninindigan. May mga senador tayo na matapang na naninindigan para po sa atin. Hindi po para sa isang politiko. Hindi po katulad ni Cayetano na ang talagang pinaglalaban lamang po niya yung karapatan na makatakas sa kanyang pananagutan itong si Sara Duterte. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, patuloy po tayo nga antabay. Oo nga pala, doon nga pala sa mga nagtatanong, ba't di daw tayo nag-vlog kahapon? Alam nyo kasi, mga minamahal ko mga kababayan, bilang, alam nyo na, pasukan na, so medyo busy tayong mga magulang, no? So medyo inaasikaso natin yung tungkol sa mga kagamitan ng ating mga anak, yung mga kailangan sa school. So kaya minsan hindi po nandiyan pa tayo. May alam nyo naman, di ba? Nabanggit ko na dito kung anong dahilan. So ganun pa man, habang tayo po o kapag tayo po ay libre, kapag tayo po ay walang masyadong ginagawa, tayo po ay magbibigay po ng ating reaksyon. Pero panalangin niyo po na sana magkaroon po tayo talaga araw-araw ng time para po magbigay ng ating reaksyon. So sa ating mga kababayan, please, wag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa ganun ay makatulong po kayo sa inyong lingkod. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahalan sa ating inang bayan. Maraming salamat po.